Ngayong araw mga kabayan, ang unang pagbuhos ng snow sa pagpasok ng winter ngayong taon dito sa Nook, Greenland. Niyaya nga ako ng asawa ko na lalabas daw kami at gagala dahil gusto niya daw maglaro sa snow. Yan eh. Alam mo naman kapag baguhan ay Uy, excited yun ay sa danlog snow. ni mo sapatos. Pag tumagal na magsasawa na din. Kagabi nga natulog kami wala pang snow. Pagkagising nga namin ay namuti na yung labas pagkakita namin. Nakaraang taon ay August pa lang ay may snow na. Pero ngayon ay October na bago nag-snow. Yung misis ko naman ay April na siya nang katapusan dito dumating kung saan patapos na yung winter at hindi niya naramdaman ng sobra yung excitement dahil nga medyo namimiss pa niya yung mga anak namin na naiwan sa Pinas. Pero ngayon nung nakita niya yung snow kahit nasa loob pa kami ng bahay ay nagmamadali na siya. Ang sabi niya lalabas na daw kami at gusto niya daw ma-experience yung snow sa labas at gusto niyang maglaro. Samahan nyo kami mga kabayan at pupunta tayo doon sa isang lugar kung saan napakaganda kapag winter dito. Bago tayo alis, tatanggalin muna natin itong mga snow na nakadikit sa windshield natin. Ito na pala yung paligid, kung mapapansin nyo ay talagang puting-puti na talaga kahit isang gabi pa lang nag-snow. Paano na lang kung araw-araw mga kabayan? Marami kang mga tao dito ang naglalakad. At dito na nga ay nakarating na tayo dito sa napakagandang lugar. Kung napapansin nyo ay talagang namuti na yung buong paligid. At ang gaganda ng mga bahay. Medyo nawala ngayong snow dito dahil yung araw ay nagpakita. Sa panahon ng winter dito ay bihirang-bihira lang magpakita yung sikat ng araw. Madalas talaga dito ay makulimlim sa buong panahon at maaga pa dito ay lumulubog na yung araw. Sa panahon naman ng umaga ay matagal sisikat yung araw. Madalas ay alas 12 o alauna na ng tanghali. Minsan ay alas 3 o alas 4 ay madilim na yung buong paligid. Tuwing maglalakad ka dito sa mga daanan ng lugar dito sa Greenland ay kinakailangan mo talagang magdahan-dahan kundi medyo nakatupi yung iyong tuhod. Kung babagsak ka man ay makatukod pa yung mga kamay dahil nga ang lugar nila ay mabato at may mga butas dito. Minsan hindi mo maiwasan ay madulas ka lalo na yung inaapakan mo sa ilalim niya ay may yelo at may malambot na snow sa itaas ay talagang babagsak ka. Napakadelikado dito mga kabayan dahil marami ng mga aksidente dito ang nabalian sa paglalakad lang dito. Hindi kasi patag yung lugar nila dito. Kaya kinakailangan mo talagang mag-ingat. Napansin nga namin habang naglalakad kami itong napakaraming iceberg na pupunta dito sa gilid. Dahil nga yung dagat ngayon ay low tide kung saan umatras ngayong tubig dito at yung mga iceberg na nasa gilid ay naiwan. Yung iceberg kasi mga kabayan ay halos 80% talaga yung lumulubog sa ilalim niyan. Yung 20% ay nakaangat yan sa may tubig. Basag-basag na nga itong ibang iceberg dito dahil pag panahon dito mga kabayan, pag medyo warm na yung paligid ay medyo natutunaw din yung mga iceberg dahil na din sa climate change. At itong mga iceberg na to ay hindi naman to dito talaga ang question niya kundi nasa gitnang bahagi ito. Pag panahon kasi na medyo warm siya ay nagbibitakan siya at nababasag at dinadala siya ng mga hangin papunta kung saan yung direksyon. Gusto ngang lapitan ng misis ko itong napakaraming iceberg at napakalaki doon sa unahan. Kaso ang daanan dito ay medyo madulas at may mga lumot siya mga kabayan. Kaya ang ginawa namin, umikot kami dito sa kabila kung saan may mga buhangin na makikita dahil nga nag-low tide. At napapansin nyo nga ay napakaraming basag-basag dito na iceberg. Dati mga kabayan ay talagang buo yan dahil nga pag nararamdaman na medyo warm yung paligid ay nagbabasaga na din siya. Sa ibang part ng Greenland, yung mga dagat ay nagtitigasan. Dito naman sa Nook City ay hindi naman ganun na nagtitigasan yung mga dagat dito. Dahil nga umaabot lang naman sa -20 yung pinakamalamig dito kumpara sa ibang lugar ng Greenland na umaabot ng -50. Kaya hindi maiwasan na tumigas talaga yung dagat nila. Sinasamantalangan namin itong time na to dahil nga bihira lang yung pagkakataon na mayroong mga iceberg na napapadpad dito. Dahil nga yung Nook City ay medyo malayo siya sa mga iceberg na nagpo-produce. Yung ibang lugar naman dito ay araw-araw, halos buong taon talaga ay mayroong iceberg sa lugar nila. Kaya dito pag mayroong iceberg ay talagang pinupuntahan namin. Kung napapansin nyo nga dito ay nakapatong na lang dito sa mga bato yung mga iceberg dahil nga nung nag-low tide ay matras yung tubig ay hindi na siya nadala.
papansin nyo doon sa unahan ay mayroon pa yung mga iceberg na nagbabasagan at unti-unti na siyang natutunaw dahil nga medyo warm yung paligid natin ngayon. Pag napapansin ko dito mga kabayan, sa panahon na bumuhos yung snow ay medyo warm siya at hindi siya gaanong malamig. Pagkatapos na ng snow, doon ko na maramdaman yung sakit ng lamig talagang nanunuot sa mga kamay mo at parang masusunog yung mga dulo ng daliri. Medyo maaliwalas na nga yung panahon ngayon dahil nga lumabas na yung araw. Paano ba naman ay October pa ngayon ay kadalasan medyo lumalabas pa yung araw sa panahon nito. Pero pagtungtong nito ng November ay talagang hindi mo na masyadong makikita yung araw. Kaya kinakailangan na namin mag-take ng vitamin D para ito ay magbibigay sa amin ng sigla dahil nga maiiwasan mo yung depression kapag nag-take ka nito. Yung init kasi ay nagbibigay ito ng vitamin D sa tao. Habang nag-iikot nga ako dito ay meron akong nakita dito na statue. May nakita ako dito nakadesign na isda. Mayroon din ditong seal ba yan o whale mga kabayan. May tao din dito na babae at lalaki. Hindi ko lang alam kung anong meaning nun mga kabayan. At dito na nga ay paikot-ikot lang tayo dito sa iceberg dahil nga baka sa susunod na araw ay wala na ito at hindi natin alam kung kailan naman dito magkakaroon ng iceberg. Yung misis ko din dito mga kabayan ay nagtitiktok din siya at gumagawa din siya ng mga video. Nag-i-enjoy nga siya dito habang tinitingnan itong mga iceberg. Sabi niya nga sa akin, kukunan ko daw siya ng video dahil iikotin niya daw itong mga iceberg na to. Dati nga ay mabilis siyang ginawin. Ngayon ay medyo naiinitan siya. Tinanggal pa nga yan yung isang jacket niya dahil nga medyo pinapawisan daw siya. Ang sabi ko nga sa kanya, ikaw naman yung magbibideo sa akin ay susubukan kong akyatin itong iceberg kung kaya ko. Dahil nga medyo madulas ito, kailangan nating mag-ingat. Baka nga mahulog tayo dito ay napakadelikado. Yung iceberg na to mga kabayan, pag walang snow ito na nakapatong ay talagang napakadulas. Dahil nga umulan siya ng snow kaya ganyan yung itsura ng iceberg. Yung iceberg kasi pag wala itong snow mga kabayan na nakapatong ay medyo kulay green siya yung kulay niya sa ilalim at talagang kristal na kristal yan at napakadulas. Wala nga kayong ibang taong na makikita dito maliban sa amin dahil kadalasan ng mga tao dito ay hindi naman sila gumagala mga kabayan. At napapansin nyo dito mga kabayan, itong iceberg na to, ito talaga yung walang snow. Napaka-crystal talaga siya. Ito naman ay mayroong snow ito na nakapatong. Kukunin natin itong jacket ng misis ko. Hindi niya ginagamit nga dahil naiinitan na siya ay parang pinapawisan. Napapansin nyo, medyo may puti-puti kasi sa itaas yung iceberg na to kapag umulan ng snow. Kapag wala naman ay talagang napakaputi niyan at talagang medyo may halong green siya sa ilalim. At ito mga kabayan, ang sample niya talagang solid na Asia. Kaya pag panahon ng winter dito ay wala ng mga cruise ship na pumupunta dito dahil maaaring mabangga ng mga iceberg dahil nagtitigasan din yung mga dagat. Habang tumatagal nga kami dito ay nilamig na kami kaya naisipan na namin ng asawa ko na umuwi na. Pagkadating namin dito ay nakatambak na itong bike na ginagamit ng misis ko papunta ng trabaho dahil nga hindi niya na magagamit yan dahil sa kapal ng snow sa daanan ay maaari na siyang madulas kahit palitan na nga yan ng winter tire ay hindi na mga kabayan magagamit dahil napakadelikado at madulas. Ito nga yung daanan namin dito ay medyo mataas talaga at medyo malayo. Wala kasing access dun sa kabila mga kabayan. Ito lang yung tanging daanan papunta doon sa dulo. Pagkadating namin dito ay naglaro pa ng snow yung misis ko. Parang nakulangan pa siya sa paglalaro ng snow dahil nga tumigil yung snow kanina. Kaya ito na yung mga snow sa gilid ay pinagtatanggal niya. Ang sabi ko nga sa kanya, sa susunod ay magsasawa ka na din dito sa snow. Paglabas natin sa bahay ay araw-araw ka nang magpapala dahil nga pag tumatambak yung mga snow sa labas ng bahay ay talagang hindi ka na makakadaan pag hindi mo ito matanggal. At okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel at pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless you all.